Gaano ka kadalas magka-sleep paralysis? Ako, may 2 o 3 akong experience na tandang-tanda ko pa. Pero paano kung kagaya ka ng guest natin ngayong gabi na halos 2 or 3 times a week magka-sleep paralysis? May nakikita pa siya palaging babaeng nakaputi. Tapos nag-evolve pa itong sleep paralysis at naging out-of-body experience. Paano mo ito i-explain? Ilan lang yan sa ikukwento sa atin ngayong gabi ni Lemon. Samahan mo kami at pakinggan natin ang mga experience niya sa Urom. Enjoy! Okay, ngayong gabi, ang ating guest ay si Lemon. Si Lemon ay may mga experience na, ayun, kakwento niya sa atin, meron siyang sleep paralysis na, ayun nga, ina-intriga rin ako kung ano yung mangyayari. So, good evening, Lemon. Maraming salamat sa pag-decide magkwento. Good evening po. Ayun. Good evening po sa lahat ng viewers mo, sir. Ayun. Good evening rin sa iyo. Pero, sige, baka gusto mo kwento kasi parang very brief lang yung na-mention mo sa akin sa... If I remember, I think it was last year pa, Yes, yung email. Tama, oo. Sobrang tagal na po kasi hindi ko mahanapan ng time. Kaya ngayon, nahanapan ng time. Tsaka medyo naalala ko po yung mga experiences ko Oo. at naglakas loob. Ayun. Kahit na kinakabahan medyo. Okay lang yan. Good yan para at Sige least, po. alam mo naman, lahat ng listener mahilig sa mga ganitong kwento. Pero sige, ikaw bahala kung saan mo gusto simulan yung experience Sige po. mo. Una ko pong na-experience yung urom in our language po in Bisaya. Oh, okay. Sleep paralysis in English. Okay. Ako po ay tubong Negros Occidental. Currently, ako po ay nandito sa isang syudad sa Cebu Province. At nung andun pa po ako sa Negros, wala po akong na-experience na sleep paralysis. Yung usual lang po na naranasan natin, siguro, lahat naman siguro ng tao nakaranas ng parang sort of paranormal. Yung mga yung may narinig, Yes. Oo. may na-feel, yung mga ganyan lang po. Parang usual lang na paranormal things. Pero nung pag-transfer ko po dito sa isang syudad dito sa Cebu Province, doon po nag-start lahat sa akin kasi ano po ako dito parang transferee. Yes. Okay. Hindi ko po kabisado yung lugar, tsaka yung kapatid ko lang yung kasama ko dito as a working student. Tsaka pagkadating ko dito, umalis na rin yung kapatid ko kasi ako yung replacement niya. Mga anong year to nagsibu ka? 2015 po. Okay. Wow. 2015, ako po ay isang third year college student dito sa isang universidad sa pinag-transferan ko dito sa Cebu Province. Due to financial reasons and problems, gusto ko pong patuloy mag-aral kaya nag-working student po ako. Sa umaga, ako po ay isang graphic artist, yung gumagawa ng mga birthday tarpaulins. Okay. Yes. Ganun lang po. Tapos yung pagka 5 p.m., yun po yung start ng class ko. Hindi ko po malilimutan yung first ever experience ko ng urom kasi po hindi ako naka-experience ng urom ni minsan. Ito lang po yung first time na parang hindi naman ako pagod, wala naman masyadong stress kasi nung araw na yon is, I think, midterms namin yun. Wala masyadong customers. Okay. Bali yung lahat ng mga clients ko is scheduled designs. Bali, 1 week before nila babalikan. Tapos, mga walk-ins lang yung nare-receive ko, like birthdays. Okay. Hindi naman siya ganun karami. 2 or 3 clients lang yung walk-ins ko. Kaya di masyadong stress yung trabaho ko nung araw na yun. Pagka 5 p.m., pagkapasok ko ng school, nag-announce yung most of our professors
sa school nag-announce na hindi papasok, kaya nagbili na lang ng sort of activity, Okay. tsaka attendance. So yun, maaga akong umuwi. Naalala ko to kasi pagkalabas namin ng school, pumunta kami ng barbecue para kumain ng mga kaibigan ko. Pati sila naalala rin nila kasi kinuwento ko sa kanila yung experience ko. Tsaka pagka-uwi ko, by the way po, before ko po sabihin yung experience ko, ako team background po pala sa kwarto ko. Okay, sige, sige. Kasi nagre-renta ako. Pagkadating ko po ng boarding house, yung kwarto ko po ay nasa second floor. Ako po yung nasa gitna. Bali, tatlo lang po yung kwarto sa second floor. Maliit lang po siya. Tsaka ako ang nasa gitna. Yung nasa gilid ko, sa left and right, okay na po siya. Bali, sementado na po lahat. Yes. Yung sa akin po ang hindi. Okay. Bali, in renovation po siya. Oo. Kaya yung isang pader ko, bali, butas lang po siya. Okay, okay. Oo. Kortina lang yung malaking kortina lang po, Yes. red na kortina yung bali nagko-close ng butas. Sinabihan ako ng landlady na baka gusto ko mag-transfer muna kasi nagre-renovate. Yes. Nag-transfer po ako pero naiinitan ako sa bagong Oo. kwarto ko kaya bumalik ako. Oo. Sabi ko sa landlady, ate, okay lang ito ate kasi gusto ko rin naman yung malamig na hangin. Yes. Oo. Kasi yung as in Sir Nick, isang malaking butas talaga sa kwarto ko. Nakikita ko na yung road, Oo. yung signage ng McDo, lahat Okay. ng mga kahoy, tsaka yung workplace ko nakikita ko na. Okay. Okay. Yun po, bali, sabi ng landlady, sure ba daw ako? Baka magreklamo ako. Sabi ko, hindi naman po. So, doon ako natulog. First night ko po yun na butas yung Yung oo. yung Oo. isang wall ko po. Kaya, nung natulog na po ako, okay lang naman po. Tulog ako, tsaka hindi kasi ako nagpapatay ng ilaw. Kasi po, mahilig ako sa horror, pero hindi po ako gustong maka-experience ng mismong horror. Oo. Oo. Hindi ko po alam kung anong oras yon kasi natutulog po ako. Bigla akong nagising. Yung gising na buklat agad yung mata. Hindi yung pakonti-konti yung buklat na gising. Yes. Parang bigla-bigla ako Bigla. nagising. Oo. Yung feeling ko po is hindi ako makagalaw. As in, hindi ako makagalaw. Nagpanic. Sobrang panic po yung utak ko noon. Tapos, tinitingnan ko po yung paligid ko. Gamit ko lang yung mata ko. Oo. Ang una ko pong nakita sa may paanan ko, ito sobrang weird ito kasi ito yung pinaka-consistent na nakikita ko sa sleep paralysis ko. Ang nakikita ko po sa paanan ko is, alam ko pong na babae siya kasi nakikita ko po yung buhok niya. Okay. Tas bestidang puti. Okay. Wala naman po siyang ginagawa. Oo. Nakaupo lang yun sa paanan ko. Parang tinitingnan ako pero hindi ko makita yung mukha niya kasi yung POV ko Yes. hanggang sa sa paa ko lang. Oo. Oo. Yung braso niya lang ang nakikita ko tsaka yung katawan niya. Alam kong nakatingin siya sa akin kasi nakatwist. Nakatwist yung torso niya. Oo. Oo. Doon pala, mas nagpanic ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ako makagalaw. Yung paghinga ko, parang labored breathing. Okay. Yes. Tsaka napansin ko na sobrang ingay dun sa yung may butas. Kasi yung butas, Sir Nick, sa labas nun, Okay. roof ng sa ibaba namin na floor. Okay. So, napansin ko, ba't sobrang ingay? So, napabaling yung tingin ko sa butas, baka may ibang, Yes. baka may ibang kasama yung Oo. nasa paanan ko. Babae. Oo. Oh, pagtingin ko doon, Sir Nick, yung kurtina nakabukas na, tas ang lakas ng hangin. Nakikita ko sa roof ng floor sa ibaba namin, may tatlong lalaki na nag-uusap. Nakapatong sa bubong. Nakapatong sa bubong. Okay. Okay. Doon ako nag-max out yung panic kasi baka totoo to na nangyayari. Yes. Tas hindi lang ako makagalaw. Baka may umakyat Yes. na magnanakaw, ganun. Tas may dala silang pamalo na kahoy. 2x2 yung tawag sa amin dito. Yes.
Ganun. Tapos nag-uusap lang sila, nagsisigawan, parang nagtatalo sila kung papasok ba o hindi. Tapos tinuturo na ako ng isang lalaki. Doon ako nagpanic ng grabe. Kaya nagle-labor breathing ako. Tapos pinipilit ko yung katawan ko na gumalaw. Yung bang, yung bang, yung buong lakas na Mm, mm. igalaw mo yung buong katawan mo, hindi ko talaga magawa. Tas bigla-bigla may naramdaman akong sobrang cold na feeling sa may paanan ko. Nakita ko na hinahawakan ng babae yung isang toe ko sa paa. Oo. Oo. Doon ko po nagalaw yung isang toe ko. Nung hinawakan niya. Oh, nung hinawakan niya. Kasi ang sobrang labig, sir. Oo. Parang, ay, hindi ko alam kung Oo. ano ba yun, patay ba yun, Oo, sir? oo, oo. Nagalaw ko yung isang toe ko, tas nagising ako. Sobrang pawis ko, sir, at saka yung katawan ko, hirap kong ibangon. Mm, mm. Bumangon ako ng buong katawan ko, tineturn ko talaga hanggang sa mahulog ako sa bed. Okay. Tas, tas, ano bang Tagalog ng ano? Sorry. Sige lang, gamitin mo. Okay lang. Ah, Okay lang. Bahala na yung mga nakikinig. Marami naman tayo across the Philippines. Oo nga naman. Oo. So, yung kamay ko po, bali, tinouch ko po sa floor Okay. para hindi po Mahulog. yun, hindi Oo. po hindi po ako mamagsak. Yes, yes. So, yun po, tinurn ko po ang katawan ko, tapos, yun po, yung kamay ko para ba hindi ako Oh, bumagsak. yes, Tsaka oo. nakaluhod lang po ako sa floor. Ganun. So umabot sa ganun. Nag, Talaga nahulog mo yung sarili mo. Opo, Oo. nasa floor lang po ako nakaluhod. Yes. At saka, para naka-dog position po, Yes, yung yes. Oo, ganun. oo. Tas humihinga ng nagbe-breathing exercise po Yes. ako. Ah, hingang malalim, Oo. exhale, Oo. ganun po. Tsaka iniisip ko, ano yung nangyari? Oo. Oo. Ano ba to nangyayari sa akin? Parang first time to. Wala na yung mga lalaki paghulog mo Wala doon sa... po, Wala na yung sila. kortina po is naka-close. Naka-close na. Naka-close po. Wala pong ganun kalakas na hangin. Nakabukas pa po yung ilaw ko. Tas, pagtingin ko po ng cellphone ko, alas 3, teka, 3 tingnan ko a.m. po yung lista ko. Okay. Sige, sige lang. 3:16, Ayun, may oras 3:16. na. 3:16 ng umaga. Alam ko po na witching hour yung 3:16, pero hindi ko po iniisip masyado nung time na yun kasi ayoko pong takutin yung sarili Yes, ko. yes. Oo, oo. So, pagkatapos noon, hindi na ako natulog, sir. Hindi ko na po pinagpatuloy yung tulog ko. Nagbabasa na lang po ako ng libro. Lemon, feeling ko kailangan ko na sabihin. Kasi, kadalasan, ang sinasabi nga nila, at mabuting nasabi mo yun nung start. Kasi I'm sure, nasabi na rin sa'yo yun, na baka pagod ka kaya ka na sleep paralysis. Sa'yo, hindi ka busy nung umaga, maaga pa kayo pinauwi nung class mo. So meaning lang, ang assumption ko rin lang doon, hindi ka na masyado napagod nung araw na yon. Hindi ka rin ganun ka-stressed para magkaroon ng ganyang experience. Yun yung iniisip ko. Ang tanong ko is, kailan ka nagsimula matulog, magstay dyan sa nirerentahan mo? Tingnan ko po yung calendar. Okay. Hindi, pero Kasi matagal na. naalala, Matagal ka na nandun. matagal na po. 2015 po, before nag-start yung school po, ano na po ako sa boarding house ko. Tsaka nag-start po ako matulog doon. May pader pa po. Oo, Hindi yes. naman siya hindi siya sementado, kahoy lang po. Oo, oo. Nung pag-start ko po ng school, nag-decide yung may-ari ng boarding house na gibain yung kahoy tsaka replace ng wood. Semento, sorry. Oo. Para naman po the same kami lahat kasi naawa siya sa akin, sabi ko, okay lang naman kung kahoy. Oo, oo. Gusto niya kasi nang i-renovate. Kaya ayun, may butas ng ilang araw. Oo. So, ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos nun, sir, nagkwento ako sa mga kaibigan ko, kinuwento ko sa mama ko. Sabi ng mama ko, wag ko daw kalimutan magdasal, ganun, magpunta ng church every Sunday kasi yung mama ko po nasa
nagserve sa Nagka-serve church. church. Oo. Ah, parang ano ba yun? Yung ba nagbabasa ng ano, sir? Yes, oo. Ng during Holy Mass. Oo, oo. Oh, isa member po siya doon. Okay. Tsaka si mama po ay sensitive. Ah, Ano po. Kaya po naniniwala po siya doon. Tsaka yung sabi niya sa akin, ako hindi po ko sensitive. oo. Hindi po ko nakakita, hindi po ko Mhm. ayaw ko naman po makita tsaka makarinig. Sabi ko naman sa kanya, wag na ma, wag mo na ipasa sa akin ma. Oo, oo. Pero yung pagka-sensitive niya, doon niya na ipasa sa kapatid ko na lalaki. Ah, okay, Ako po okay. kasi yung elder brother, so yung ikalawang kapatid ko po, siya po yung sensitive sa amin. Siya po yung maraming kwentong bundok, kwentong bahay nila. Ngayon, merong umiiyak na old lady daw. Oo. May video po ako, baka gusto mong isend ko sa inyo. Ay, sige. Sige. May during birthday party ng ano niya, ng anak niya, may umiiyak na matandang babae. Yung kama nila may humihiga na walang tao. Kaya nga yung weekend po pupunta ako doon Ayun. para i-verify kung may humihiga ba talaga. Ayun. Maganda yan. Fact-finding mission. Kasi ako kasi yung skeptic sa family namin, tsaka ako rin yung hindi napasahan ng kumbaga sensitive, Yes, yes. pagka-sensitive. Oo. Pero yung balik po tayo sa mama ko, sir, kasi Ayun. po, yung pari na naka-assign sa Negros is, parang, hindi ko alam kung exercise ba yun, sir, or Okay. ano. Oo. Kasi si mama, inibitahan niya si mama na ah, mag, hindi ko alam. Hindi kasi clear yung pagkasabi ni mama sa akin. Sabi niya lang sa akin is, inibitahan siya ni father na umakyat sa taas kasama yung madre, dalawang madre na kasama nila at isang kaibigan ni mama, tsaka may pinainom daw sa kanya. Okay. Tapos pagkatapos niyang uminom, paghawak ng pare sa ulo niya, bigla siyang nahimatay na hindi na niya nahimatay daw siya at saka yung last na memory niya is umupo lang siya. Tapos yung explanation ng pare sa kanya is meron daw si mama na itim na bantay. Okay. Later on, sir, makokonek ko po yun kasi college experience pa po yung Yes, sinasabi oo. ko. Oo. Later on, sir, makokonek ko po yun sa married life ko po. Ah, okay. Medyo, yung sleep paralysis ko po kasi is merong transition. Okay. Hindi ko po alam kasi nung college ko, puting babae yung nakikita Yes, ko. oo. Sabi mo nga. Nung nag-first work na ako sa private school as a private school teacher, iba naman ang nakikita ko. Sa paapa rin ng kama mo? Sir? Nakikita mo pag sleep paralysis, tama? Opo, Okay. sleep paralysis. Oo. Tapos yung sleep Married. paralysis ko, parang nag-transition rin para yung una, college ako, hindi ako makagalaw. Hanggang sa nag-married life na ako, parang nakagalaw na ako pero nakita ko yung katawan ko. Ayun, yun na nga. Tama nga ang hinala ko. Yung sabi po ng yung sabi po ng mama ko is OBE daw, out of Yes, body oo. experience Mm, daw. mm. Sabi niya, delikado po daw yun kasi baka po hindi ako makabalik. Hindi daw nagkaka-sleep paralysis yung mama ko, pero sa akin lang daw niya narinig out of all my siblings na meron akong nakikita, tsaka parang nagta-travel ako, sir. Hindi ko Ayan. alam. Paano travel? Parang, sige, baka gusto mo kwento paano. Meaning napupunta ka sa lugar na imaginary or totoo? Same place, pero ibang yung feeling, parang ibang lugar. Pagka, ano na lang, college, so yun, first experience, tapos Working na. ikalawang experience ko naman, di college pa rin ako, sir, Okay. ano na lang, Sige, go. sunod-sunod ko na Sige, lang sige, sige. para ano. College pa rin ako, sir, third year student pa rin sa university. Yun pa rin yung nakita ko, yung babaeng nakaputi. Hindi ko talaga makita yung mukha niya. Every time magka-sleep paralysis ako, it's either nasa paanan ko siya, katabi ko siya, natutulog, Ah,
nakahiga, Oo. or nakaupo siya sa may shoulder ko, or nakatayo lang sa corner ng kwarto ko. Oo. Yun po yung kadalasan na experience ko. At every time po na gusto kong gumalaw, siya po yung nagde-decide eh. Na Kailan pwede ako ka na gumalaw. makakagalaw. Oo, oo. Opo. Wala naman siyang sinasabi o ano. Yun lang po yung first experience ko na may mga lalaki. Tapos nun, all other experiences ko po, third year until fourth year, nag-graduate ako, is siya lang po mag-isa, yung babae. Hindi ko alam kung bakit. Question, Lemon. One is, lahat nangyari sa kwarto na yun. Yes po. So, kunyari, umalis ka, pinuntahan kang iba, doon ka matulog, hindi ka nasa-sleep paralysis sa ibang lugar. Hindi po, wala po. Nag-outing kami ng mga classmates ko, nag-outing kami ng batchmates ko sa high school, pumunta pa kaming bantayan. Hindi, ni isang Wala. tulog ko, wala talaga akong sleep paralysis. Parang nasisiyan nga ako, sir, kapag gumagala kami kasi Oo. yung tulog ko dire-diretso eh. Ang sunod ko question is, gaano kadalas nun, nung college ka? Gabi-gabi, hindi naman. Hindi naman po siya always. Okay. Kung sa isang week po, sir, maybe 2 beses, 3. Ang dami nun. Parang nasasanay na Oo. pagka naging private teacher na po ako, nasanay na po ako eh. Alam ko na po na magkaka-sleep paralysis ako. Hindi pa ako nakakatulog. Paano mo nalaman? Oo. Kasi po, kapag humihiga na ako, yung buong katawan ko po nagnanamb. Okay. Yung pumipikit po ako ng mata nagnanamb. Baka sinasabihan nga ako ng nurse na yun, baka medical issue, baka health issue na. Yes. Kasi po, nung nasa private school na po ako nagtuturo, medyo tumaba po kasi ako, kaya sabi niya baka Sleep may apnea. sleep apnea, ganun. Tapos humihilik pa po ako, Yes. lakas-lakas ng hilik ko. Ganun po kasi yung mga sinasabi ng asawa ko. Oo. Lemon, may mga mamaya, ninote ko lang to ngayon. Kailangan ko isulat, baka makalimutan ko. Sige. Magsisend, parang nagre-reseta ako ngayon. Hindi, joke lang. Magre-reseta ako ng episodes. May mga sisend ako sa iyo na book, si Samantha. Yung kay Kittles po, Iba pa kay L. Kasi, baka hindi pa naabutan yon. Yung medyo recent yon si L, Astral Travels ni L, medyo ganun rin na natulog siya, pagising niya, iba yung kulay. Iba yung kulay ng lugar. Tapos, parang yun pa rin yung lugar nila kung saan siya nakatira, pero walang tao. Anyway, mas maganda mapakinggan mo yun para at least tignan mo kung ano yung mga similar. Kasi sabi mo, nagta-travel ka. So, hindi ko pa naririnig, so hindi ko umano. Pero send ko sa yan para mapakinggan mo rin lang. Tapos yung isa naman, yung nakausap kong nag-OBE, ilang beses siya nag-OBE talaga. Ang pangalan niya is, author siya na babae, Samantha Lee Treasure. May libro siya. Pag magkaka-OBE siya, alam niyang magkakaroon siya bago siya matulog. So similar sa'yo, na hindi sa kanya hindi nagnanumb. Hindi ko maalala, baka nasabi niya yun. Pero sabi niya is, sa kanya parang may vibrations siyang ma-feel sa katawan niya. Nanginginig or something. yun po. Ayun rin. Yun. Yun po. Parang internal na panginginig. Yes, oo. So alam niya mag-OB siya that night. So siya hindi ko na kung naka-thousands na siya na OBE or baka hundreds, sabihin mo. Pero so inaral niya na kung ano yung mga signal. So nasa libro niya yun, naka-explain yun. I-send ko sa yung mga details mamaya after. Pero sige, balik tayo sa kwento mo na nung working ka na, sabi sa'yo baka sleep apnea yan or sleep disorder, tama? Opo. Nag-advise po yung doctor namin tsaka yung nurse na baka pwedeng bawas-bawasan yung timbang ko. Nabawasan naman po. Nag-exercise, nag-diet. Grabe, sir. Ginawa ko po lahat para hindi lang ako mag-sleep paralysis kasi ayaw na ayaw ko mag-sleep paralysis. Yes. Parang feel ko po kasi kapag nagsa-start na yung sleep paralysis, nakigising akong hindi makagalaw. Yes. Parang nafe-feel ko po na parang mamamatay na ako. Okay. Parang nag-near death experience ako. Kasi po, isang beses sa naging teacher na po ako sa private school, alam ko po na pagod ako. Kaya hindi po ako diretsong natulog. Bale, before ako natulog,
anong tawag nito? Naligo, nag-half bath muna, tapos basa ng libro, kasi ayoko pong matulog ng diretso. Yes. Maaga naman po kaming nag-time out 5 p.m. Tsaka pagkatapos pagkadating ko sa bahay, luto, tsaka after kain, yung ganun, mga usual things. Mga 9 p.m. po ako natutulog. Okay. Bali, 8 p.m. nagbabasa ng libro, papakalma ng utak Utak. ko kasi ayokong stress na Yes. natutulog Oo. kasi baka yun po yung cause. Baka kapag nag-iisip ako ng ano ba lesson bukas? Mm. Sino bang sino bang pagagalitan ko bukas? Kaya po ayokong mag-isip ng work bago matulog. Nagbabasa po ako ng libro. Yun po yung bali routine ko Okay. nung naging teacher ako sa private school. Isang beses po, natulog ako. This is the first, out of body experience ko. Nagising ako na alam kong sleep paralysis. Okay. Pinilit kong bumangon. Nabigla ako kasi nakabangon ako. Okay. Oo. Nabigla ako kasi nakabangon. Pero nakita ko yung kamay ko, sir, parang see-through. Pagbangon ko, nakita ko Yes. yung kamay Oo. ko, parang see-through. Tas nakita ko yung totoong kamay ko sa gilid. Yes. Oo. Tas nataranta ako, humiga ako, tapos pinilit kong bumalik sa katawan ko. Oo. Oo. Yun po yung nangyayari. Tapos bumabangon po ako, nakikita ko na naman yung left hand ko, ganun pa rin, tas higa na naman. Tapos nakailang higa, bangon po ako hanggang sa nagalaw ko po yung toes ko naalala ko po kasi yung experience ko nung college ako. Every time gusto kong bumangon, gusto ko igalaw yung toes ko Oo. sa feet ko. Gusto ko po nung paraan. So, nakailang higa po ako, tas pinipilit ko talagang igalaw, tas nagalaw ko po. Pagka gising ko po, sinasaktan ko po yung sarili ko Hmm. para alam kong gising na gising Okay. na po Okay. ako. Oo. 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 Parang ano lang po, kurot sa arm Yes. Yes. Oo. para kapag alam kong nasasaktan ako, gising na po ako. Tapos tinitingnan ko po yung paligid ko, ginigising ko yung kapatid ko. Oo. Tapos nagagalit kasi ba't ko daw ginigising ng 3 a.m. Nung Opo. na-experience mo yon, nandun yung babae or wala? So, minsan wala siya. Wala na po. Wala na siya. Nung Nung working ka na. lumipat po kasi kami ng boarding Okay. house Oo. nung Oo. nag-teacher na ako. Um, Bale, yung boarding house ko po, katapat lang po ng school namin. Tas doon po sa boarding house na yun, ako lang po yung tenant. Okay. Walang ibang, anong, may 6 na kwarto po, 3 po sa itaas, 3 sa baba. Pagkalipat ko po ng boarding house, umalis po yung pamilya sa ibaba. Okay. Tapos sinabi ng landlord na ako na lang daw yung nagre-renta doon. Tapos binigyan niyo ako ng susi, ganun. Tapos sabi ko, ba't ako na lang? Oo. Hanggang sa nag-resign ako sa private school ko po. Oo. Ako lang yung, Nandoon. wala pong iba. Ako Oo. lang po. Oo, ako lang po. Pero thankful po ako kasi reasonable naman yung price nila. Tsaka may kapatid akong kasama. Ganun. Good. May kasama ka at least, di ba? Sit mo doon. Which is, Opo. Tapos pagkatapos po, pagkagising ko po nung first OB experience ko po is 3 a.m. pa rin po. Chine-check ko talaga yung phone ko kung anong oo. oras. Oo. Kasi po, baka po kasi may pattern. Isusumbong ko po sa mama ko kasi Oo. baka may mga ritual sila sa simbahan para maalis lang yung sinasabi ko talaga sa mama ko. Tapos pinipilit niya akong umuwi. Hindi naman po ako magka-oras kasi sobrang busy. Ayun, sinasabi niya na lang na always go to church, pray before you sleep, ganun. Huwag kang ma-stress sa trabaho. Naku, ang hirap ng hindi ma-stress kapag teacher. Grabe, sir. Oo. So, yung experience ko po sa nakaputing babae, yun po yung pag-college ko doon sa nirentahan ko na boarding house. Paglipat namin, wala na po ako nakikitang figure. Puro OBE experience po yung na-experience ko. Puros OBE. Kung
pinipilit ko talagang bumangon, tas tumatagos yung parang see-through na kamay ko, parang nag-hologram kasi ako, sir. Na isang beses nakabangon talaga ako. Nakita ko yung kapatid ko natutulog, tsaka ako. Tas parang may feeling sa akin nga na kapag lalabas ako ng kwarto, hindi na ako makakabalik sa katawan ko. Kasi parang gusto kong i-check yung labas, sir, eh. Kasi parang see-through na nga ako, tas yung isipan ko nun, sir, baka patay na ako, ganun. Parang nawalan ako ng, parang gumigive up na ako, sir. Pero nung paghawak ko ng doorknob ng kwarto namin, bigla kong parang naliwanagan or some sort of kanang hindi ko ma-explain kasi parang biglang pumasok lang sa isip ko na itry mong humiga isang beses. Okay. Tapos bumalik ako, tinry ko humiga isang beses. Pagkising ko, sir, kinurot ko yung kamay ko. Ta- Kinukurot ko talaga yung kamay ko para alam kong gising Gising ako. ka na. Tapos Oo. tinitingnan ko yung kapatid ko, tinitingnan ko yung higaan ko, may nakahiga pa bang lemon na Oo. katawan. Oo. Tapos yun, nagising talaga ako, sir. Tapos sabi ko sa sarili ko, may bumubulong ba sa isipan ko na parang wag ka munang, hindi pa oras mo, Yes, wag yes. mong, wag ka mag-give up na kung ganun-ganun na lang, experience mo lang to, wag masyadong, Yes. wag masyadong OA. So ganun, sir, nawala lang po yung OB experience ko nung pagkatapos ng kasal namin. Okay. Yung Nawala. OB Okay. So, experience ko po, so pag OB, question muna, Lemon. ayos pa. So, nung buong time na nagtatrabaho ka, madalas kami OBE. Yes Parang, po. parang, Frequent po yung how frequent? OBE ko. Parang nagiging routine po kasi siya. Oo, oo. Kapag ka uuwi ako naman, parang nagiging 3 times in a week, Oo, oo, oo. 4 times in a week. Hindi ko po, parang nagiging routine po kasi, sir, kapag nagkaka-experience ako ng sleep paralysis, tsaka bumabangon akong tumatagos yung ganun. Parang naiisip ko na lang, ihihiga ako na lang to, gigising rin ako. Pero question, pag naggaganon ka, wala kang nakikita na iba, na iba. Wala po ako nakikita sa kwarto ko. Opo. Oh, okay. Yung Okay. boarding house po namin, Oo. hindi po siya along the road. Parang parang papasok ka pa sa iskinita ng mga 10 minutes. Tsaka yung katabing bahay namin abandonado. Okay, Hindi, okay. wala po ako nakikita. Which is good, Ganun oo. lang po, OBE OB talaga. experience. Oo. Opo. Ano po, sinasabi po ng nurse namin, doctor sa school, baka po talaga kasi po, nagpapakonsulta ako every week. Oo. Nagpapacheck ako ng timbang. Sinasabi ko, Doc, Ma'am Nurse, Oo. nakuhanan po ng 1 kilo, Ma'am Nurse. It's an achievement po this week. Yes. Ganon. Tapos sinasabi ko, hindi naman po nawawala. Sabi ng doktor, baka ano pa rin, baka humihilik ka pa rin na Oo, malakas. oo. Di naman yun ganon na cure yung Yes. pagiging healthy Oo. agad-agad na Maganda rin nawawala naman agad yun. yung... Maganda Pero rin naman ang maganda. healthy. Pero hindi yun yung Oo cause, nga di na. ba? At least, na-rule out mo na medyo, hindi siya related doon kasi andun pa rin yung OBE mo na nangyari. Oo nga po. Sige, mamaya, sa ending meron ako kukwento sa'yo na baka mas Sige po. make sense sa'yo. Pero Sige sige, po. so nag-stop yung OBE nung kinasal ka na. Tama? Opo. Nung kinasal na po ako, nagkaroon kami ng bahay. So, lipat na po ako. Hindi na po ng boarding house. Tsaka yung kapatid ko, nag-transfer na po ng ibang school sa Negros. Ako na lang po at ang aking asawa sa bahay. Wala pa po kasi kaming anak. So, yung asawa ko po, siya po ay isang pharmacist. So, yung duty hours niya po is until 11. So, ako po parang ako lang mag-isa sa bahay. So, minsan po, hindi lang pala 3 a.m. Kasi kapag weekend, sir, natutulog kasi ako ng 1 p.m. Okay. Tapos nagigising ako ng 3 p.m. Yung mga panaginip ko po sa bahay, kasi po yung bahay namin is parang at the end of, parang may papasukin nga iskinita. Yes. Tas yung at the end of that iskinita, bahay na namin. Okay. Ang layo-layo po sila. So, kami po yung last house dito. Tas yung bahay namin po, sir, maliit lang pero
yung experience ko po dito sa bahay namin, parang iba po kasi nung start. First tulog ko po rito, yung asawa ko po is duty noon, weekend yun, Sabado. 1 p.m. natulog po ako. Nagising po ako 3 p.m. Pero in between po noon is parang hindi lang po siya sleep paralysis kasi sa panaginip ko po, nakakabangon ako. Mm-mm. Hindi ko po nafe-feel na hindi ko magalaw yung Yes. katawan ko. Katawan. Kusang bumabangon po ako. Oo, yes. Hindi yung decision ko po. Kusang bumabangon po ako. Pero nakikita ko pa rin yung yung katawan ko. Lumalabas po ako ng bahay. Nakikita mo katawan mo Hin- pero lumalabas ka ng bahay. Okay. Oo. Oh, kasi kapag ka bumabangon, yung first experience ko, nung bumangon ako, tinitingnan ko talaga yung bed ko. Parang nakagawian ko na, sir. Yes, oo. Tinitingnan ko yung bed ko, nakita ko yung katawan ko. Tapos, parang may nag-uudyok sa akin na lumabas. So, nakalabas po ako, sir. Same place po iyon, same area, same city. Pero iba po yung feeling, parang hindi po ako belong sa lugar na ito. Pero nung lumabas po ako, wala masyadong tao. Nung pagkalabas ko ng eskinita, isang tao lang ang nakikita ko, sir. Mm. Pero nasa malayo po. Oo. Parang, para po akong hindi ko alam kung astral travel ba o ano. Kasi po, nakaka-reflect po ako nung episode nyo kay Kitols. Oo. Yung may sinasabi daw sa kanya na gusto mo ba mag-travel, ganun. Wala lang po nagsasabi sa akin. Pero parang inuudyok po ako na lumabas, tingnan mo yung paligid. Tapos kapag parang tapos na po yung panaginip, parang hinihigo po ako pabalik sa Naku, katawan ko. parehong-pareho doon sa isang kwento to. Oo. Hinihigo po ako Hinigot pabalik sa pabalik. Yes. katawan ko. Oo, oo. Tapos bigla akong magigising upright position kasi parang Pagising mo, upright ka na. nasa-shock. Oo, oo. Oh, nasa-shock po ako kasi bigla akong nag-upright position gising. Tapos bukang mata, tas sobrang pawis, ganun pa rin. Sobrang, um, yung katawan ko po sobrang tired po na parang grabe yung kinikerry ko po yung 50 kilos na bigas. Okay, Ganun ganun po. kapagod. Oo, oo. O, ganun kapagod po. Tas ilang beses po yun nangyari. Pero iba-iba po yung panaginip ko. First po is the same place. Yung second place po is sumakay daw ako ng barko, umuwi ako ng Negros. Oo, oo. Pero hindi, yung start po nung panaginip ko is, gumising ako, nakita ko yung katawan ko, tas parang hinigo po ako papuntang barko. Hinigop ka. Oo, okay, okay. O parang nag-fast Fast forward yung forward. Yes, panaginip yes. ko po. Oo, oo. O, tas nandun na po ako sa Negros, hindi po ako familiar sa place. Parang Okay. hindi ko nakilala yung Mm-mm, lugar. mm-mm, Pero alam ko na ito po yung city, ito yung kinalakihan ko. mm-mm, Hinanap ko po yung bahay namin. mm-mm. Wala na po yung bahay namin. Andun pa rin yung street, andun pa rin yung mga kapitbahay, pero yung bahay namin, bakanting lote. Tas may nakalagay na for sale. Mm-mm, Opo, hindi ko po maalala kung may number ba doon or mm-mm. Oo. may pangalan na Yes. nakalagay, basta may karatula po na for sale. Tas after po nung makita ko, parang sinasabi ko sa sarili ko, ba't wala yung bahay namin? Ito yung lugar namin eh. Tas pagkaisip ko po no na ganun po nga, hindi po ito yung lugar na kinagisnan ko, hindi po ako familiar Yes. sa lugar na ito. Yes. Bigla akong hinigop pabalik na naman sa kung Sa katawan mo. sa katawan ko po. Oo, oo. At saka yung third and very memorable experience ko po is sa school namin. Mm-mm. Pumunta daw ako ng school. Kung saan ka nagtuturo or saan ka nag-aral? Opo, kung saan ako nagtuturo po. Iba daw po yung nagtuturo doon. Hindi daw ako. Oo. Pumunta po ako ng school. Hindi po ako pinapansin ng mga student Oo. yung sa hallway namin, Yes. yung nagtatakbuhan. Ako diretso lang ako kasi akala ko po, sir, na um, titingnan ko yung classroom ko, may mga students doon. Parang alam ko na parang panaginip lang ba to or something na may meaning or Yes. gawa-gawa lang ng
imagination ko, sa dream ko, Yes, yung yes. pag-process ng utak ko. Pinuntuhan ko po yung classroom ko, tapos may ibang tao po doon. Tinanong ko yung isang estudyante ko po, sino yung teacher niya? Sabi niya, hindi ikaw. Sabi niya. Hmm. So, sabi ko sa sarili ko, anong, kapag tinatanong ko po yung sarili ko na, anong lugar to? Parang hindi ako nabebelong dito. Hinihigop po ako pabalik sa katawan ko. Every Tapos time na nagigising question na ka. naman po ako Yes, upright. oo. Every time na kini-question ko, asan ako? Ba't ako nandito? Parang ganun po. Yun yung Oo. mga experience ko after po after na ako kinasal. Oo. Wait, so, madalas, question na, sorry, baka makalimutan ko tanong. Madalas mo ma-experience yun nung kinasal ka na parang iba-iba yung Ay, napupuntahan mo? Or itong tatlo lang talaga yung ito medyo... po yung, itong experience ko po na ganun ng mga dreams is hindi naman po siya palagi, once a week or sometimes in a month, 4 na beses lang, ganun. Okay, okay, Hindi oo. lang po siya ganun ka-frequent. Hindi gaya Kaya nung... po Oo. opo, naalala ko nung sinabi nung doctor at nurse ko, sabi ko, baka nag improve na yung sleep paralysis ko, hindi na ganun, siguro hindi na ako umihilik, siguro wala na masyadong sleep apnea, hindi Oo. na ganun ka lakas humilik o Oo. ganun. Oo. Opo. So, Pero question, sorry, last question. Kasi nagsasalita ka ba daw, sabi ng misis mo, habang tulog? hindi po, Hindi. humihilik lang po. Hilik lang. Opo, hilik lang po. Okay, okay. Hindi nga siya makatulog minsan Oo. daw dahil Oo. dahil po sa lakas ng Nang hilik. Oo. hilik. Opo. Ah, after po ng ganong experience is nagtry po kami ng misis ko magkaanak. Mm. Pero sa kasamaang palad po ay na-miscarriage. Mm. Sorry. Ito po yung pinaka very weird na nangyari sa akin kasi po hindi po ako naniniwala hindi naman sa yung hindi naniniwala. Iba po kasi hindi po kasi ako naniniwala na parang tumatalab talaga yung mga kulam, ganun. Okay, oo. Di ko pa kasi po na-experience. Mm. Kasi science teacher po ako. Yes, oo. Tapos yung talagang niisip ko to see is to believe kasi hindi, Oo. hindi pa ako nakakita na experience. Kasi nga po, hindi po ako napasahan ng gift ng mama ko. So yun po, very weird po kasi nagka-miscarriage yung asawa ko. Tapos, nung araw na yun, siya lang po yung namalengke. Pumunta po siya ng market, tas bigla daw po siyang hinawakan ng isang babae na taga Siquijor daw. She Okay. claimed na taga Siquijor Oo, daw oo. po siya. Bigla siyang hinawakan ng babaeng yun, nabigla yung asawa ko. Sinabihan daw po siya na nakuhanan siya. So napaisip yung asawa ko, paano niya alam? Hindi niya po kilala. Oo. Sinabihan po siya na imbitahin mo ako sa bahay mo kasi may gagawin ako. Oo. Huwag mo na akong bayaran. Wag mo na akong bayaran. May gagawin ako sa bahay niyo. Kapag hindi mo to ginawa, hindi na kayo magkakaanak. Oo. Sabi niya. Oo. So yung misis ko, sobrang ano yun, sobrang panicky yung panicky? Parang panicky. So, Oh, pero gets sobrang naman. Oo, sorry. oo. Sobrang magugulatin, parang Oo. madaling mapanik yung asawa ko. Kaya, Yes. kaya sinabihan niya yung babae na, kasi naniniwala yung asawa ko Oo. nung mga ganun, sir, yung gamot kulang. Tapos yung sinabi niya sa babaeng yun na, kailan daw Oo. pwede. Sabi ng babae, ngayon na. Ngayon na. Oo. So, nagsama silang dalawa. Oo. Pag uwi ng misis ko, nabigla ako, sir. Oo. Ba't may babaeng nakayapak? Tapos sobrang dumi ng palda niya. Sino yan? Oo. Sabi niya. Sabi ko, sino yan? Sabi Oo. niya, siya nga, huwag ka na maingay. May gagawin sa bahay kasi alam niya na nakuhanan ako. Ba't ka nagpapaniwala? Oo. Ako, syempre, logic lang, sir. Baka Yes, po, yes. niloloko Oo, lang, correct. ganun. Baka budol Ah, no? Oo. pero nung pagsabi ng asawa ko siya, hindi siya nanghihingi ng bayad. May Oo. gagawin lang siya. Oo. Siya, hayaan mo na. Oo. Pero yung babae, sir, mga 30 feet
away from sa bahay, doon lang siya nakatayo. Hindi siya Ah, lumalapit. Tas nakatalikod siya. hindi siya pumapasok? Ay, Oo. hindi po siya po. Pero inibitahan na siya ng misis ko. Oo. Sabi, tinatawag pa, ate, pasok ka na ate. Tas hindi po siya kumikibo, nakatalikod lang. Mm-mm. Hindi ko po alam kung may dinasal ba Mm-mm. o ano. Kasi nakatalikod po, ang layo niya po. Yes. Tas nung umarap na po siya sa amin, tinawag niya po yung asawa ko. Sabi niya, kinakamayan niya na lumapit. Oo. Nung lumapit ng asawa ko, ako rin po lumapit kasi Yes. po baka Oo, baka may ano mangyari. pong sasabihin niya. Correct, Gusto ko rin correct. po malaman kasi Correct. naku-curious ako. Oo. Nung paglapit ko po, sir, sinabi niya na yung asawa ko lang ang gusto niyang lumapit. Sabi Okay. niya, sabi niya, huwag kang umalis sa bahay, doon ka lang sa, doon ka lang sa Sa loob. inside. Oo. Sorry po. Okay lang. Kaya po, curious ako, ba't di ako pinapalapit? Yung Mm-mm. asawa ko lang. May binubulong po yung babae. Tas may binigay na parang vial. Tas pagkatapos po nun, lumapit silang dalawa sa bahay. Tas sinabihan niya ako na may kasama kang iba. Oo. Ikaw. Ako Mm-mm. daw. Oo. May kasama daw ako. Napaisip ako, kasama ko dito. Oo. Sabi niya, may kasama ka, ikaw yung nagdadala ng itim na bata. Sabi niya, itim na bata? Ikaw yung nagdadala ng itim na bata. Kukunin ko sa iyo yung itim na bata. Tas bibigyan ko kayo ng puti. Sabi niya, Oo. may inilibing po siya sa front door namin. Hindi ko alam kung ano kasi hindi niya pinapakita Yes. sa akin. Oo. Hindi naman po sinasabi ng asawa ko kung ano. Oo. Kasi sinasabihan daw siya Huwag ng sabihin. babae na wag mong sabihin sa Asawa mo. sa husband mo Oo. na ganito yung ginawa ko. Kasi baka nakikinig yung kasama niya. Sino makikinig? Ako lang nandito sa bahay. Parang nawiwirduhan ako, sir. Yes, Kaya yes. ako, very cautious po kasi akong tao kapag mga Correct. ganong gimmick. Kasi Oo. po, baka po humingi ng 10K tapos Yes. yun ginawa. Oo, Wala oo, naman po kaming ganong pera. Oo. Kaya po nung ginawa niya po, biglang umalis yung babae. Nang walang sinasabi. Pagkatapos niya Pagkatapos niyang ilibing. maghukay, Oo. tsaka may nilibing, at tsaka umalis siya bigla. Lakad lang, sir. Very fast na lakad. Umalis bigla. Tapos hindi na namin siya nakikita sa market hanggang ngayon. Pero nagpaalam siya sa misis mo. Hindi po. Hindi po. Umalis Oo, lang umalis siya. lang siya. Yung last na sinabi niya po sa amin is, kinuha na daw po yung itim na bata na dinadala ko daw po. Tapos, pinalitan niyo po raw ng Puti. puti. Opo. Para daw magbabantay sa amin dito. Tapos umalis, pagkatapos niya maglibing, umalis siya. Ganun. Sabi ko sa asawa ko, ano yun? Anong gimmick yun? Oo. Sabi niya, wag mo na lang intindihin. Sabi niya, wala naman siyang ginawa dito sa bahay. Oo. Sabi niya, ako naniniwala ako, ikaw hindi. So, ako na lang paniwalaan mo. Oo. Oo. Parang gano'n. I am right. Yes. You are wrong. The wife is always right. Ikaw naman. So, napa-okay na lang po ako. Oo nga po. Yan po yung role ng mga husbands. Oo. Mag-okay. Napa-okay na lang po ako. So, sige, kung ganun po yung after po noon, hindi na ako parang sleep paralysis dreams. Iba na po yung pumalit. Okay. Iba na lang po dreams ang pumalit. Sabi ko nga sa asawa ko, ano pong pinaggagawa natin dito sa bahay? Oo. Baka may pumansin na naman sa'yo sa market. Oo. Tas iba na naman ang gagawin. Tas iba na naman yung Mangyari sa'yo. mapapanaginipan ko. Oo. Parang ako yung Ikaw yung ako yung affected. recipient ng lahat. Oo. Pagkatapos po nun, yung napapanaginipan ko po is, naaalala ko lang po is, yung may namamatay. First po Okay, is, sige. yung panaginip ko lang po is, nakahiga lang po ako sa bed, may katabi po akong isang babae. Mm-mm. Kilala ko po yung babae. Batchmate po namin. Tapos may binulong lang po siya sa akin. Parang whisper. Hindi Yes. po sa tenga ko, pero katapat ko po siya
nag-lie down sa bed, tas may binulong po siya na salita. Sabi niya, in Cebuano po, kapoy nako. Oo. Tired, I'm tired. Oo. O ganun. Kapoy nako, sabi niya, I'm tired. Tapos nagising na po ako. Pagising ko po, parang nawiwirdan ako. Yes. Ba't yun yung sinabi niya? Oo. Kilala ko po eh. Oo. Pag kinaumagahan po, yung asawa ko, kasi po kapag bumabangon siya, hindi po yan diretsong ligo. Nagti-TikTok, Yes. nag-Facebook, Oo. ganon. Pagka tingin niya ng Facebook po, yung batchmate namin, patay na po. Kasi po, ano na po, hindi po namin alam na nasa ospital pala po siya, may cancer. Hindi po namin alam kasi hindi po namin ganun ka-close na Yes. batchmate. Yes. Alam ko lang po, batchmate sa college po. Oo. Hindi po kami ganun ka-close, hindi po ganun ka ano sa Facebook. So nakita lang namin na nag-post yung mama niya na matagal na palang nagsasuffer sa breast cancer yung batch namin. Tas kinaumagahan daw, 6 a.m. daw namatay yung batchmate namin. Tas sabi ko sa kanya, sinabihan ko siya, sabi ko, alam mo ba, napaniginipan ko siya kanina. Hindi ko alam kung anong oras ako na naginip, pero sinabi niya sa akin na pagod na siya. Tas nagising kami, sir, 6 a.m. din. Oo. Oo. Around 6 a.m. O, ganun po kami gumising kasi. So sinabi niya sa akin, ano ba yung napapanikinipan mo? Parang may meaning. Yes. Oo. Ikalawang pagkamatay po is parang related sa asawa ko. Second cousin or first ba yun? Yung napanaginipan ko po is pumunta kami ng isang lugar kung saan nakatira yung um, cousin niya. Tas nakita ko po na may lamay. Tas tinanong ko po may tinapik po akong matandang babae, namukhaan ko po siya, kapatid po ng lola ng misis ko. Sabi niya po, kakilala niya daw po yung namatay. Tapos hindi na po ako nagtanong ng kung ano-ano. Tapos nagising ako, hindi ko po sinabi sa asawa ko. Kasi po ayaw na ayaw niyang mag-share ako ng mga dreams ko. Kasi nakikilabutan siya. Yes. Oo. Nung araw na yun, sir, inimbitahan kami ng nung anong father ng cousin niya na matay. Hindi po namin alam na patay. Sabi po ng father ng cousin niya na pwede po ba daw pumunta kami, yung family ng misis ko, tas ako, para puntahan yung lamay. Kasi daw, nag-suicide daw yung cousin niya. Sabi ko naman sa asawa ko, pagdating namin dun, sir, yun yung setting. Oo. Yun May yung setting. chapel, Yes. Yes. may tarp. Yun talaga yung nakita ko sa panaginip ko. Kaya nung pagkababa ko ng sasakyan is napatigil talaga ako. Oo. Kasi yun yung Yun yung nakita nakikita mo. ko sa Oo, panaginip sa ko. panaginip. Sabi ko sa kanya, ito yung panaginip ko. Sabi niya, wag mo na akong sabihan. Huwag mo sabihin sa akin kasi parang alam mo kung sino mamamatay eh. Oo. Oo. Hindi naman always. Parang Oo. Pero same pumapasok day, na po di ba? Pagkagising mo, that day Opo, siya. same Oo. day. Hindi Pagkagising siya, ko that day, inibitahan kami pagkahapon kasi po nag-suicide daw yung cousin niya. oo. Yesterday pa daw po. The day before, Day ganun. before. The day before, opo. Dahil sa, I don't know, Oo. problems daw siguro. Hindi ko naman po na-meet yung cousin niya doon. Yes. Na yun kasi po ang dami kasi nilang cousin dito, sir. Ang dami nila. Hindi ko na mamukhaan, hindi ko na Yes, makilala oo. yung iba. Oo, hirap Ganun yan. po. So, yun yung second na dream ko po na parang may meaning. Death related, oo. Hindi naman po kasi always ako nagkaka-dreams. Minsan po kasi natutulog ako. Parang diretso na gising. Wala nang dreams. So, parang nagfa-fast forward yung tulog ko. Yes, oo. Ganon. So kapag nagkaka-dreams ako, parang ninanamnam ko talaga yung dream. Oo. Tapos inaalala ko kapag gigising ako, alam ko kung ano kasi ina-advisean ako ng
mga kaibigan ko na mag-dream journal daw. Yes, oo. Eh, a ayaw na ayaw ko kasi, sir, kasi pagkagising ko, sir, chine-check ko yung lesson plan ko, Oo. tapos magdi-dream journal. Parang hindi ko kaya mag-dream journal every day. Yes, yes. Kaya inaalala ko na lang po, sir. Minsan hindi ko po kasi, hindi ko naman po maalala yung dream ko. Tapos hindi naman po nagdi-deja vu. I- Parang ano lang. Bigyan kitang tip. Ito narinig ko lang sa ibang nakakausap ko. Ginagawa nila, voice note na lang. Sabihin na, kaya kahit Ayun nakapikit nga. ka, masasabi mo, ito na panaginipan ka, bla 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 bla. Cut, okay, tulog ka ulit, pwede ulit. Or, hindi mo na kailangan isipin, pero nako-collect siya as voice note. So, hindi ko alam kung gagawin mo yun o hindi. Suggestion lang naman. Oo nga po eh. Sige po, try ko po yun. Eh, teka lang po ha, may tingnan ako sa notes ko. Ay, sige Parang lang. may nakiligtaan po kasi ako. Ay, sige lang, sige lang. Nung parang last na po ito na experience kasi nung after nung babaeng weird na pumunta dito sa bahay, pinalitan niya daw ng puti na bata, is hindi na po frequent yung sleep paralysis ko, wala na pong OBE, yung dreams na lang po na may meaning Yes. pagkagising ko, pero hindi po siya always. As of now po, hindi na po ako nananaginip. Diretsong gising na po. Okay. Wala nang Ang panaginip. saya-saya po pala, ang saya-saya po pala kapag diretso yung tulog. Oo. Gising ka nang walang nangyayari sa So, katawan. parang well-rested ka rin. Parang Oh, gano'n. well rested. Yun po. Opo. Isang nakaligtaan ko po, isang experience ko po pala nung after ko pala mag-graduate ng college, tapos nag-take ako ng licensure examination for teachers, a day before po nung result is nagka-sleep paralysis po pala ako before yung result. Okay. Yung sleep paralysis ko po, wala po yung nasa second boarding house ko po. Yung wala na po ako nakikitang Babae. puting babae. Yes, Opo. oo. May nakita po pala ako isang panaginip lang po yung isang sleep paralysis. May nag-oorasyon po sa paligid ko Marami na sila. marami sila, may nakatirik na mga kanila. Hindi ko po sila mamukhaan kasi yung dim light ng candle hanggang shoulder lang. Okay, gets. So Oo. yung mga mukha nila ang Darkness dark. talaga. Oo. Opo, hindi ko po maintindihan anong inaorasyon nila. Hindi ko po magalaw yung katawan ko. Parang kasi po yung sa second boarding house ko po, parang nakagawian ko na sige, sleep paralysis pala ito. Gigising ako mamaya. Oo, Alam oo. kong gigising ako mamaya. Yes, yes. So, hinayaan ko na lang po silang mag-orasyon. Tumingin ako, gamit mata, sabi ko, ay, may nag-oorasyon. Tas biglang nagpanik lang po ako, sir, kasi may biglang humampas sa bintana namin. While nag-sleep paralysis ako. Yes. Nabigla ako kasi yung window namin nasa uluhan ko po. Sa taas ng ulo mo. Oo. Opo, paghampas po ng something, hindi ko po makita kasi paghampas niya po, mas lumakas po yung nag-oorasyon, mas lumakas po yung mga boses nila. Parang may gustong pumasok po, pero hindi makapasok kasi may nag-oorasyon. Oo. Mga ilan sila? Hindi ko po Basta marami. basta marami po sila, hindi ko po tinitingnan kasi bahala kayo, mag-orasyon kayo dyan. Yes, Basta yes. gigising ako pagkatapos. Oo. So, ayun, pagkagising ko po, kinaumagahan, hindi ko po sinabi sa mama ko, tas pagkahapon na po noon is yung result. Pumasa po ako, Yes. thankfully. Tas yung mama ko, nag-congratulate. Sabi ko sa kanya, ma, may sasabihin ako sa iyo. Oo. Huwag kang magagalit. Oo. Nagka-sleep paralysis ulit ako. Sabi niya, di ba natigil na? Sabi ko nga, bumalik po. Ang napanaginipan ko po is ito, ganon. Oo. May humampas sa bintana. Sabi niya na, Lemon, alam mo ba na yesterday daw, the day before sa result, alam mo ba na parang vigil prayer sila po sa simbahan. Okay. Kasama yung pari, tsaka yung mga madrina kasama doon, tsaka yung mga lectors pala yung tawag sa kanila. Yes, Mga lectors na lectors. kasama niya. Marami po sila nag-vigil. Hindi naman po para sa ikapapasa ko sa exam. Yes. Marami po silang mga intensyon. Yes, oo. Isinama lang po yung Sa'yo.
sa akin. Oo. Tapos sabi niya sa akin, isinare niya po na while during na nagdadasal daw sila, kasi hindi po sila nag-vigil sa sa simbahan mismo, yun po lang sa prayer room. Mm-mm. Doon sila nagdarasal. Tapos sabi niya sa akin, nagtirik daw sila ng kandila. Sabi ko, ma, ano ba ginagawa niyo? Sabi niya, nagtirik daw sila ng mga kandila sa harap nila. Tas napansin daw ng pare na yung flame ng candle parang nagtitilt, Oo. parang binubuga Oo, oo. para Mamatay. Oo. mamatay. Tas lumiliit yung flame ng Flame. candle parang mamamatay na siya pero bumabalik Mm-mm. pag nilalakasan nila yung prayers kasi sinasabi ng pare na Mm. huwag kayong tumigil na magdasal. Mm-mm. Huwag kayong tumigil na magdasal, continue lang. Kasi parang may pumipigil, sabi Mm-mm. niya. Mm-mm. Sabi ko naman sa mama ko, ba't may something sa simbahan yun? Oh. Diyan ba talaga na diyan pa talaga no? Sabi niya sa akin, hindi naman daw yun always, yun yung time na yun lang nangyari. Sabi ko naman sa kanya, alam mo mama, yung sabi mo na may something sa simbahan na pumipigil sa pagdadasal nyo, Mm. napunta sa bahay, sa burning house ko, hinampas yung bintana ko. Salamat. Sabi niya lang po is, baka may hindi gustong pumasa ako. Kaya parang ganun daw po. Parang hindi ko alam kung may tao bang Gusto, oo. hindi gustong pumasa ako or may entity bang ginagambala yung pagdadasal namin. Mm-mm. Or dahil Yung isinama sa prayer prayers yung sa'yo. ko, o baka ganun. Sabi ko naman sa kanya na, thank you sa prayers, ma. Mm-mm. Pero hindi po sa na-experience ko. Oo, oo. Pumasa po ako, thank you. Oo. Salamat po sa pagdadasal. Oo, Pero oo. yung yung entity na yun or ano ba yun, hindi po thank you kasi parang parang puputok na yung heart ko sa experience ko. Correct, correct. Oo, oo. Grabe. Ayun Iba-iba. po, hindi na po ako thankfully, hindi na po ako nagkaka-sleep paralysis, Okay. na well rested na po. Pero meron pong mga instances na may napapanaginipan po ako. Hindi ko naman alam kung anong meaning, tas hindi naman po nangyayari na sa totoong buhay, wala nang nagdi-deja vu, ganun. Tsaka, Pero hindi mo na kasi nanonote, no? hindi. Pinilit, no? Hindi Kaya pinilit. nga po, kaya nga po, yung advice po na i-voice record ko na lang kung may mapanaginipan ako, itatry ko po yun ngayong matutulog ako. Kung may mapanaginipan Kung akong meron pa. bago, kung meron pa. Ito, Lemon, may mga theory ako. Ito na ako sa mga theory ko. Hindi, kasi matagal ko na inaaral yung mga nangyayari sa tao pag natutulog. Although, syempre, puro observation na lang ang aking, kumbaga, data. Ang data ko is yung mga kwento. Tsaka, syempre, sa mga nababasa ko. So, pasensya na sa mga nandito na ilang beses nyo nung nakita to. Kasi ilang beses ko na itong sinishare. So, nagkaroon ako ng dream episode, pero hindi pa siya lumalabas kasi nag-iipon pa ako talaga. And I think kumbaga itong episode mo, pasok na pasok. Pasok na pasok sa mga, so kumbaga, hindi ko alam kung ang tamang term is confirmation bias, pero pasok siya sa mga naiisip ko. So, ang theory ko kasi, every time matulog ang tao, iba-iba yung nangyayari. So, isa yun sa mga sisend ko sa'yo, yung isang kwento na earlier episode yun, skeptic and a Reiki healer, doon ko na-realize na baka, pag nagkaka-sleep paralysis ang tao, baka dahil humihiwala yung katawan tsaka yung, let's say, soul. Yun ang term ko, pero it could be some other thing, di ba? Kasi na-prove lang na nagkaka-OBE ka nung working ka na, meaning, possibly yung college ka, yung sleep paralysis mo is a form of OBE na rin. Pero hindi ka pa fully humihiwalay. So anyway, pasok lang dito again, kino-confirm mo lang yung ibang theory ko. Pasok lang dito na minsan pag nananaginip ka, nagkaka-precognitive or prophetic dreams ka. Which is yung nagpakamatay or the day before pa pala yun. So minsan rin merong spirit communication. Meaning,
nakakausap mo yung mga namatay na. Diyos ko. Minsan may ganun. Minsan possible na hindi papatay. Hindi kita tinatakot, Lemon, ha? Sinasabi ko lang yung mga theories. Tapos yung, again, sasend ko sa yung mga kwento ng merong OBE. Iilan na nagkwento sa akin na ganun. Minsan, babangon sila, tapos makikita nila, oy, nakahiga pa katawan ko. Ganun. Tapos same rin sa isang experience mo, yung kay El nga, na paglabas siya ng bahay, walang tao, pero may tao sa malayo. Pero mas complicated yun sa kanya kasi may habulan na nangyari. So yun. So feeling ko parang ganun sa'yo, nag-fit ka talaga na minsan sleep paralysis, minsan prophetic or precognitive dream, or minsan spirit communication. So wala ka nung iba na, kasi yung iba, pag nananaginip sila, kaya nilang i-manifest kung anong gusto nilang gawin. May kilala ko, may kaibigan akong gano'n na gusto ko may dragon tsaka may knight na nag-aaway. Bago matulog, isipin yun. Tapos pag panaginip niya, mangyayari yun. Kasi na-manifest niya in a way. Parang, di ko alam kung alternate reality yun or manifested dream siya. Win. So yun lang. Sorry, para may lesson tayo, nag-share akong screen. Pero pasensya na. Kasi palagi ko sinishare yan sa mga kagaya mo na medyo ganun yung experience. So yun lang. Shinare ko lang yun. Ayun. So, hindi ko alam kung hopefully yung mga send ko sa'yo, mas makapagbigay linaw sa'yo yung iba. Parang ganyan yung experience. Kasi nung kinukwento mo yan, parang ito yan. Parang ito yan. So, yun lang. Parang sir, no? Lucid dreaming. Yung sinasabi na lucid dreaming. So, yes. So, iba pa yun, no? I think, in a way, lucid dreaming is nakokontrol mo yung gusto mong gawin sa dream. So, Gusto mo. oo. So, kagaya sa'yo, yung bigla kang yung hinihigop rin. Maririnig mo yun sa kwento ni El. Yung lucid dreaming kasi, hindi ko alam kung na-experience mo na yun na nagawa mo yung gusto mong gawin. Hindi ka na-force. Kasi parang sa kwento mo dun sa pumunta ka doon sa school nyo, hindi ko alam kung nakokontrol mo yung gagawin mo eh. Or nakokontrol mo yung environment. So, iba ganun. Nakokontrol nila yung environment. Ay, hindi ko po na control yung environment. Parang observer Bigla po ka ako lang. parang nagfa-fast forward lang po ako. Yes. Tapos yun yung lugar na, yung panaginip ko, dun po yung chosen na lugar ng panaginip ko. Yes, oo. Tas- Oo. Ganun po. So, yun. So, I think hindi ko alam kung anong classification ko dun. Ayun, ang ninote ko dito sa sarili ko. Siyempre ako parang gano'n mag-isip, alternate reality, may question mark ako, alternate reality. Kasi may kilala naman ako na gano'n rin, na parang napupuntahan niya is hindi natin reality. Kasi doon sabi mo, hindi ko yung teacher, yung bahay. Ayun, pag marinig mo yung kwento ni El, medyo may pagkaganon kasi nasa may palengke siya nung hinahabol siya ng mga nandun. Tumakbo siya sa bahay ng kaibigan niya. Pagpunta niya sa bahay ng kaibigan niya, wala yung bahay ng kaibigan niya. Pero lahat, yung kalye, yung palengke, lahat pareho. Pero pagdating sa bahay ng kaibigan niya, wala. So doon ko naalala yung sa kwento mo na for sale yung napuntahan mo sa inyo. Diba? Yun lang po yung mga dreams na tumatak talaga sa akin. Oo. Yung mga experience ko. Thankfully, ngayon hindi na ako nagkaka-sleep paralysis or OPA. Well rested yung ganun. Pero, yung asawa ko na po, nagka-sleep paralysis siya isang beses lang po. Okay. Kasi po, nagkwento ako sa kanya. Parang Oo. na-manifest niya sa sarili Yes, niya. O oo. Sabi niya sa akin pagka umaga na, ano ba, wag mo na kong kwentuhan ng mga experience mo kasi inuurom ako dito sabi ko naman sa'yo, sige po, hindi na ako magkikwento. Oo. Pinapagalitan niya nga po ako kasi wag ko daw Pag-usapan. wag ko daw pag-usapan, tas wag daw ako makinig sa mga podcast na sabi ko naman po, wag mo nang pagbawalan kasi ito yung sort of entertainment or Yes. sort of kanang palipas oras ko sa free time ko. Hindi dito lang sa podcast lang po ako na nasisiyahan sa mga naririnig ko. Tas nakaka-relate po ako sa mga mga episodes sa Yes. podcast, especially yung kay Kittles, tsaka Oo. yung kay Ma'am Snow, Mm. yung yun po, mga dream experiences. Kasi po yun talagang nai-experience ko sa pagtulog ko. Wala naman po mga supernatural na experience sa school, sa bahay, wala naman Yes, po. oo. Mas sa Dreams lang talaga. pag sleep state, pag nasa sleep state ka doon merong. Opo. Oo, doon merong. So yun nga, feeling ko may tao ganun, kagaya mo, siguro makaklamp ko
less than 10 na nakausap ko na mas sa ano sila, mas sa panaginip or sa sleep state kayo nakaka-experience. Kaya pag real life, wala. 'Di ba? So may ganun eh. So di ko alam again, anong rason nun. Baka yun yung, kumbaga yun ang namana mo sa sa linya ng mama mo. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Ayaw Oo nga mo. po. Ayaw mo na. Ayaw ko po. Oo. Manonood na lang po ako ng mga movie, Oo. horror movie. Pero wag na pong ma-experience kasi di ko po alam ang gagawin ko kapag Oo. ako na po yung nasa Correct. Yung may lugar makikita ka ng na. natatakot. Oo, totoo. Pero taga Negros Occidental mama mo rin. Yung mama ko po is tubong Bohol po. Ah, Yung papa ko lang po yung kaya nga po siya po yung maraming kwento sa Bohol. Hindi niya lang po talaga sinasabi sa iba, parang kinikwento niya lang po sa akin, sa mga kapatid ko kasi yun yung na-experience niya. Pero kung sa iba, sir, hindi niya dinidecline niya, parang nagiging skeptic siya. Sinasabi ko po sa mga classmate ko, yung mama ko, ganyan, ganito. Pero sinasabi ng mama ko, hindi yan totoo. Wala. Ba't sinasabi mo sa akin? Parang tinatakot mo lang kami. oo. Parang ganun. Hindi, Pero alam niya po na yun yung na-experience niya. Sinasabi niya lang po sa amin na huwag niyo ikwento sa iba, Oo. baka maipasa niyo sa iba. Yun po yung ina-advise niya po palagi. Huwag kayong maging cause ng ng katatakutan. Para sa iba. Kung may na-experience kayo, sarili niyo na lang. Ganun po. Pero ngayon, sinishare ko po. Thank you po. Hindi, alam mo, tingin ko kasi, ayan, kung wala naman nag-share sa podcast, wala rin naman yung podcast, Oo di nga. ba? So Oo nga feeling po. ko, kayong mga nag-share, pag naririnig niyo yung kwento ng iba, nare-realize niyo, uy, ako rin ganyan ah. Oo nga po. Yun nga, protected naman ang identity mo, so, tsaka ng mga nag-share dito. So, share nyo na lang. Kasi, nakikita natin yung mga similarities, nakikita natin yung, kumbaga, parang mas naiintindihan natin in a way. Ako, naiintindihan ko lang yung slide ko is because dahil sa mga kwento nyo eh. Doon ko napapagtagpi-tagpi yung possible na nangyayari. Ito tanong ko sa'yo kasi recently may nag-message sa akin and hindi ko naman alam sasabihin ko. Pero ikaw baka masagot mo. Pero hindi ko alam ilan na panaginipan mong nangyari na parang mamamatay. Pero ang tanong niya sa akin, anong gagawin ko kung alam kong merong masamang mangyayari sa tao? Siya daw kasi parang feeling niya, wala akong magawa kasi hindi ko naman masabi. So ikaw, hindi ko alam kung may ganun ka parang sa ibang panaginip mo, meron bang ganun na parang may sakuna na mangyayari or something? Wala naman po. Parang wala naman pong, yun lang po yung mamatay. Pero ayoko pong sabihin kasi sa iba kasi nakagawian po nung sabi ng mama ko. Kasi po, kung sasabihin ko po, baka po lalong mangyari. Yun, Kung oo, hindi pa oo. man nangyayari Oo. o ganun. Yun po yung paniniwala ko kasi na kapag ka sinabi ko, baka Baka magkatotoo. Oo. baka magkatotoo, ganun. Correct, correct. So, hindi ko po sinasabi hanggang sa nangyari na nga. Yes, oo. Oo. Tas, realize ko na lang, ay, hala, Oo. yun pala yun. Ako ang sinagot ko sa kanya, sabi ko, hindi mo rin naman masasabi makokontrol mo ang, kumbaga, destiny, di ba? Mangyayari ang mangyayari kahit anong gawin natin, di ba? So, best you can do is, observe mo na lang, and, ayun, wala ka naman magagawa kung, kagaya din yung sa batchmate nyo, di ba? Ano magagawa mo naman doon? Wala ka rin magagawa, di ba? Wala nang magawa. Opo. Pero yun Hindi nga po namin alam na cancer patient pala yes, siya. oo. Tas nag-i-struggle na mag-chemo and all. Tas nabalita na lang namin na ganun. Last year po yun. Last year or last year. Oo. Hindi ko pa basta recent lang po yun. Kaya po na tumatak sa isip ko kasi ang weird Ang talaga weird. na panaginipan ko siya ng Oo. Katabi mo, di ba? katabi ko, tapos sinabi niya na, pagod na ako. Tapos, pagka umaga patay na pala, sabi ko sa asawa ko talaga na, sobrang weird na mga dreams ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi natutulog lang ako. Oo. Ano ba magagawa ko? Pumapasok eh. Totoo, totoo. Ano ba? Totoo. Ano bang magagawa ko? Oo nga po. Yung ginagawa ng iba is merong
dream catcher sila. Pero sabi naman ng iba nakausap ko, sabi ng pare, tanggalin nyo yung dream catcher. So iba-iba yung, depende again sa belief system mo, kung ano yung paniniwalaan mo, kung ano yung mas gagana. I think ganun eh, kung ano mas gagana sa'yo. So Oo bahala nga ka po. na. Wala kaming dream catcher this. Bahala ka na. Kaya mo na yan. Tsaka wala na naman ngayon, di ba? Wala na Oo naman nga ngayon. po. Wala na po. Pero nag-worry pa rin po ako kasi baka po may pumasok na naman na panaginip. Kaya po kapag natutulog ako, iniisip ko talaga pag may pumasok ngayon, alam kong ito na naman added sa experience ko na may mangyayari na naman. Kasi po yung tulog ko po talaga ngayon is well rested na wala na pong kahit ano. Kapag ka may pumasok, alam kong yun na naman yun ang start ng mga series of dreams. Parang Parang season ayoko siya. pong may May season. Ano? oo Oo. nga po. Parang ayoko pong ma-experience ulit kasi napaka weird tsaka parang ang gulo ng isip ko. Yes, oo. Naguguluhan talaga ako kapag pumapasok yung mga ganun. Pag nag-start na ulit, share ka ulit. Part 2. Part 2 ni Lemon pag nagkaroon siya. Wag naman. Ayoko na makasahan na ganun. Gusto kong mapayapa ang pagtulog mo, Lemon. Pero salamat. Salamat sa pag-share, Sige. Lemon, ha. Salamat din po sa pakikinig. Ay, of course, of course. Marami na naman ako natutunan dito sa experience mo. Diyos ko, ibang klase. Pero ayun. Thank you, thank you. Thank you po. Ayun, nung pumara na kami sa recording, may pahabol na tanong kay Lemon kung ano yung color na nakikita niya sa mga OBE or sleep paralysis experience niya. Aba syempre, connect sa experience ni El sa episode 263, Sepia Mode rin. Ito, pakinggan natin. Ito, sisingit lang namin yung question ko. So tinanong ko kay Lemon, sabi ko, Lemon, pag nag-OBE ka, dun nung working ka na nga, tapos humihiwalay ka, yung transparent ka, ano yung kulay na nakikita mo sa, parang mundo? Kasi po, ini-expect ko lang po na sunset or something yung dreams ko. Yung kulay po hindi na po the whole place kasi po Yes. may ibang kulay naman po yung mga bubong, Oo, yung oo. trees. Pero yung kulay po yung sky, tsaka yung atmosphere, something, yellowish po siya. Oo, oo, Ganun. oo. Yun po yung usually na nakikita ko kapag nag-OBE ako na experience ko. So, tamang-tama, masisend ko yun sa'yo. Kasi meron, talaga yun yung tawag, yun yung episode, sepia mode ang pagka-describe niya. Yun pala, yun yung word na hinahanap ko Oo, kanina, oo. sepia. Sorry, hindi ko na nasabi. May question pa dito, di mo na try i-control, or has it occurred to you na i-try control yung dream? O nga, hindi mo naisip na, ayoko tong lugar na to, ipapupuntahan ko, Ay, ibang mangyayari. hindi po. Kasi po, kapag ganun po yung nangyayari sa akin, parang hindi po pumapasok sa isip ko na kontrolin ko. Kasi po, yung lugar na napapanaginipan ko is familiar sa akin. Tapos parang naglalakad lang po ako. Parang nag, nagta-travel lang na kung saan. Dinadala lang po ako ng panaginip ko kung saan yung lugar na gusto niya ng panaginip. Tas alam ko na familiar yon kaya wala lang po kong ginagawa na, ay, hindi ko po gusto itong panaginip na ito. Kasi ayoko po sa school, ayoko po nasa, sa bahay lang namin. Gusto ko po sa, ibang lugar. Hindi na lang po kasi, alam ko po familiar yung place. Kaya, nililet go ko na lang po yung parang Kung dream ano ko na mangyari. ito na talaga. Yes, Oo, oo. po. Yes po. May napuntahan ka na hindi familiar. Ay, wala po. Always po na yung lugar na familiar po sa akin, school, bahay, Okay. or Yun lang, yung hometown ko po. na iba lang Oo, yun lang talaga. po. O, kunyari, yun Opo. nga, wala yung bahay Parang, nyo. opo. Oo. O parang ibang, kumbaga, in terms of Avengers or something, parang multiverse sa ibang Oo, yes. universe. Yes, parang ganun nga. Parang ganun po, sir, yung feeling Oo. na feel ko kasi po, kapag andun ako sa isang lugar, sa panaginip ko, hindi po siya yung usual, familiar siya, pero hindi po siya yung familiarity sa in real life. Alam ko po na yun yung lugar, pero hindi po ito yung lugar na, or mundo na
I live in or ano in real life. Yun Ito, po. may tanong dito si Nava. Sabi niya, have you tried to fly during dreaming or astral travel? Ay, hindi po. Lakad lang po lahat. Naglalakad lang po ako. Ay, isang beses, sumakay ako ng barko, O yun yun lang nga, po. nahigop ka sa barko, di ba? Parang Oo. fast forward lang, ganun po. Hindi po yung, ay, kung mananaginip ako ulit, subukan ko mag-fly. So, pero ano po, hindi po ako nakatry na yung ganun. Lumipad, oo. So yun ang pwede mo try sa sunod, Lemon. Ay, wag naman po. Well rested na po, well rested. Well rested na. Wala na nung madalas na nangyayari. Ayun, magandang tanong. May naaamoy ka ba during astral travel or yung parang OBE Yun mo? po, wala akong naaamoy. Pero, may nakikita po ako. Yun, visual lang po yung mga dreams ko. Wala po akong naamoy. In real life naman po talaga, hindi po ako nakakaamoy. Hangin lang po yung pumapasok sa sa anong tawag ito sa nose ko po. Kapag ka may tumae yung aso namin or naihi sa kwarto, hindi ko po talaga malalaman. Yung asawa ko lang po ang nagagalit kasi po hindi ko daw po naaamoy So wait, yung mga ganon. Hindi ko rin nga po alam ang amoy ng kapag naggigisa ng onion, oo. bawang, ganun. Hindi po. So hindi ka nakakaamoy? Opo, in real life po, hindi, In real life? hindi po. Oh. Kapag ka, ano po, sobrang, anong tawag ito? Sobrang mabaho na talaga yung, kapag ka, yung, hindi ko po ma-explain isang amoy lang po pumapasok sa, no, Yung mabaho sa lang ilong ko talaga? po. Yung sobrang mabaho talaga, opo. Pero yung mga, Normal. normal na tae, ihi, Oo. mabango na perfume, hindi po talaga. Tsaka pagkain. Sa pagkain, hindi mo masyado Na- na-enjoy kumain. Kasi kasama yung Lasa amoy lang po. dun eh. Talaga? Lasa lang po. Tsaka yung amoy, hindi. Kapag ka nagluluto ako, sinasabi ng asawa ko, uy, ano yung niluluto mo? Ang bango. Oo. Sabi ko, anong bango? Oo. Hindi ko alam kung kapag ka namimili kami ng perfume sa mall po, sir, siya lang po yung umaamoy. Ako hindi. Sinasabi ko sa kanya, ano bang bagay sa bagay sa akin na na perfume? Siya lang po yung nagdi-decide. Ay, wala po akong naamoy sa dream. Pero kasi baka dahil wala naaamoy si Lemon, dahil yung physical body niya, hindered rin yung sense of smell. Hindi ko alam ina-assume ko lang to, Lemon. Alam mo naman, puro assumption. Baka yun ang reason kung bakit sa dream wala ka rin naaamoy. So hindi ko alam if related yun sa... Kasi kung meron man, hindi mo alam kung ano yun kasi hindi ka nga regularly, ayun ko. Dami naman. So hindi ko alam if yung absence of a sense is may effect sa... Hindi ko rin alam. Wala na, nag-ano na ako. Spiral na yung Hindi ko aking... rin alam bakit hindi ako nakakaamoy. Nung bata pa ako hanggang ngayon, hindi talaga nakakaamoy. May artistang ganyan kung kilala nyo si alam mo yan? Yung artista na Hindi po. hindi nakakaamoy. Hindi po. Andrea, tama. Sige, si Andrea Brillantes? Hindi, Andrea Brillantes. So may interview siya, sinabi niya, hindi nga ako nakakaamoy So, ayun. Pwede ka mag-showbiz, Lemon. Ganon. Oo, joke lang. Kakat ko na nga, nagagaguhan na ako na ginagawa ko na kayo. Lemon, maraming salamat ulit sa pag-share at sabi nga niya sa akin, manifest na lang daw niya ang well-rested sleep. Update rin ni Lemon na na-impluensya ko siya. Ito na yata ang aking influencer era. Nagre-record na rin siya ng kanyang mga panaginip sa voice record. So recently, wala na daw yung mga sleep paralysis, OBE, and prophetic dreams. So, salamat sa binaon ni ate na galing sa palengke. At mas matiwasay na ang pagtulog ni Kuya Lemon. Kung new listener ka, hello at welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast ay koleksyon ng first-hand experiences ng mga tao sa mundo ng paranormal. Halo-halo ang mga experiences na yan. May mumu, may alien, elemento, anghel, batibat. Gaya nga ni Lemon,
mga babaeng nakaputi. Maraming episode ay connected. Kaya ang suggestion ko talaga ay pakinggan mong episodes chronologically at mag-start ka sa episode 1. Kung na-enjoy mo yung mga ganitong kwentuhan, like, share, and subscribe. Meron tayong new episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube and 5 days after on Spotify, 7 p.m. Tuesdays. Mahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter X, Instagram, Threads, and Kitty Cock. Kung meron kang urong experience nakakaiba at gusto mo share yan, share mo lang yan, email mo yan sa paranormalsph@gmail.com. May nag-email recently na sa panaginip naman ng kapatid niya, parating may mga pintuan. At binubuksan niya ang mga pintuan at may iba't ibang senaryo siyang napupuntahan. Minsan may napapasukan siyang sala at nandun yung yumaong lolo niya. May isa pang yumao na mahal niya sa buhay pagbukas niya ng pinto. So again, a different experience of astral travel. Pero ang kanyang, let's say, medium of getting to the different places ay through doors or symbolism of doors. So hindi natin alam. Hopefully, may share sa atin yan ng nag-share sa email, ma-share yun through a recording. So abangan na lang natin yan. Kung curious ka sa sepia mode nila Lemon at ni El, baka gusto nyo balikan yung episode 263 ni El. At may konting similarities doon. Gagawa na rin ako ng parang sleep-related playlist or sleep paralysis-related playlist para sa mga curious ko ano ba yung mga na-experience ng tao sa panaginip, sa sleep, di ba? Ano ba yung mga possible na mangyari. So abangan nyo na lang yung link sa playlist na yan sa show notes. Skip muna tayo ng comments this week. Ihahabol natin yung next ep. Ayun, may mga kailangan pa akong gawin para sa trabaho after nito. So, ayan. Siyempre, hindi natin skip ang ating pasasalamat sa ating LO Peeps, sa ating Paranormal Patreons, and YouTube members. Ayan. Maraming salamat April, Arian, Biker Mama, Bev, J3, Laura, Gracie, Yad, Dreamcatcher, Hotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des, Anone Famous, Solana Moon, Leah J, Leah H, Kenneth, Chris, Jella, Aimee, Ready Set, Jervy, Isa, Freeland, S. Shan, Skullwalker, and Queenie. Salamat na marami. And salamat rin sa ating YouTube members. Nakamura, Great Creek 676, Floor, Rexon 1231, JX, LLXCX, Cat, Joysan, Pusang Ina Nyo, Danica Marie, Jeff Marzanestole, Mind Noise FM, Denre 4753, KDL 87-R2S, Maru Benitez 3690, JM Foster 2585, Anime-I9B, Seiya 168, Packboy, PH 8513, Joe Solomon, MGR 0319, Kathy Regidor Banda 1627, Bea Samoza 4203, Arky Jr., Ayo Boy 4292, Queenie Lamban 846, and John Tam 8895. Thank you very much. Merong nag-comment, may nag-email sa akin one time, sabi niya, Direk, bakit yung mga YouTube mo, members na lang? Sabi niya, paano naman kami? So nagalit siya sa akin. Sabi ko, relax ka lang. Sabi ko, kasi yung sa YouTube naman, merong early release. So, members first. Kung makikita nyo na label doon is members first. Meaning lang na una ng viewing yung mga members para doon. Okay? Pero maraming salamat sa mga nagsusupport sa YouTube, nagsusupport sa Patreon. Thank you very much. Pwede ka rin mag-support in other ways. Hindi naman kailangan magbayad para sa YouTube or Patreon. Pwede kayo mag-share ng podcast sa mga kilala nyong posibleng magustuhan ito. So, pwede nyong gawin yan. And magpapasalamat na ako sa mga taong gumagawa niyan kasi may mga gumagawa niyan. Thank you very much. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Thank you everyone for listening. Please stay safe.
LL Peeps, kamusta? Ayan, dahil sa mga kwentuhang sleep paralysis, na pa-research tuloy ako para sa LL natin. On and off, so nakwento ko naman yung pag nagbabasa ako minsan on and off, meaning, gusto ko basahin to kasi related sa episode. Gusto ko basahin to dahil related sa nire-research ko. So, at this time, nung ini-edit ko tong episode ni Lemon, binalikan ko basahin yung book na Nightmare Obscura ni Michelle Carr. So anyway, dun sa libro na yun, ang huling nabasa ko is yung dinidiscuss niya na maraming times, minamanifest ng physical body yung parang content ng dreams natin. Nasabi ko na naman to dati, pero si Michelle Carr ay isang sleep dream scientist, parang ganon. So may research siya tungkol dito. Meaning, meron sila mga sleep examination, may sleep room sila sa hospital, ina-examine nila yung sleep pattern ng tao. So, meron ganyan. Pati dito sa Pilipinas, meron yan. So, kung meron kayong sleep problem, sleep apnea, or anything like that, pwede kayong pumunta sa parang sleep clinic. Anyway, so, ginagawa niya to kaya inaaral niya to. So, nasabi niya na minsan, yung fluctuations ng breathing, ng heart rate, ng muscular activity ng katawan, mirrored sa dream na nangyayari. Pero sasabihin nyo, di ba, dapat paralyzed nga tayo, technically, habang tulog, para di natin ma-act out yung nasa dream natin. Okay? So, explain ko yan. Magkakonting internet science lang tayo. Internet Science! Ayun. So, usually, during REM sleep, natitrigger ng brainstem natin yung muscle atonia. So, nasa-shut off ang motor neurons natin sa spinal cord para di ka maka-act out ng mga panaginip mo. Kasi again, delikado nga yan. Kung nananaginip ka, lumilipad ka, na nagiging aswang ka, nanganganggat ka. Shout out sa mga aswang dreamers yan. So kung may kasama ka sa kama, nakakagat mo na at nasiko mo na siguro yun, di ba? Pero ayun nga, kadalasan, by the time na magising ka na, papara na rin yung muscle atonia or magsa-stop na siya. Pero sinasabi nila, nagkakaroon ng sleep paralysis kapag nagising na ang mind mo, pero lock pa rin sa REM mode yung katawan mo, meaning active pa rin yung muscle atonia. So gising ang diwa mo, pero hindi cooperative ang katawan mo. Naka-freeze ka in time, parang ganun. So based sa mga studies rin, nangyayari ito bago matulog, which is hypnagogic state ng katawan, or pagpagising ka na, which is the hypnopompic state. So doon nangyayari yung sleep paralysis, sinasabi nila. Pero alam naman natin na hindi lahat ng scientific explanation ay applicable for all. Okay. So ito, non-paranormal experience ko to prove na one scientific explanation does not fit all. So meaning, just because supposed to be lahat ng tao ay pagtulog hindi gagalaw because of muscle atonia, may mga taong gumagalaw. So ito nga yung personal experience ko. Again, di paranormal to. One time, merong work trip ako at by chance, andun rin yung pinsan ko sa bansang yon. So meron siyang apartment doon. Nakitulog ako sa apartment niya kaysa gumastos ako sa hotel. Kasi ilang araw lang naman ako. So, syempre, tabi kami sa kama, di ba? Pareho naman kami lalaki, so okay lang. So, nauna siya makatulog sa akin. So, narinig ko kasi humihilik na siya. So, biglang nakaramdam akong parang nag-shake yung kama. So, habang nakatingin ako sa phone ko, nakatalikod ako sa kanya, nag-shake yung kama. Tapos parang rhythmic yung shaking. Bigla akong kinabahan. Isip ko, naku, ano ginagawa ng pinsan ko? Basta parang up and down movement siya. Ganun yung movement, ganun yung sound. Hindi ko naman siya, hindi mo humarap para makita ko anong ginagawa niya o masilip, di ba? Anyway, nag-CR ako, kasi tuloy-tuloy pa rin, nag-CR lang muna ako. Pagbalik ko, nakita ko anong ginagawa niya. Tulog siya, pero nagdi-dribble siyang bola at nag-shoot siya ng bola. Parang nagbalaro siyang basketball. Background, yung pinsan ko kasi yun, mahilig siya maglaro. And di ko alam kung 3 times a week siya maglaro nung panahon na yun. Puro liga yata sila or whatever sa bansang yun. So, tulog siya, nananaginip siya malamang na naglalaro siyang basketball. Ganun siya ka-addict mag-basketball. So, parehong kamay niya gumagalaw. So, the-dribble yung isa, pag-shoot, alam mo yung, sa mga nagbabasketball, alam niyo yun, pag nag-shoot kayo, 2 kamay yun, di ba? So, ganun yung movement niya nakita ko. So, natawa lang ko. Pero supposedly, dapat may muscle atonia siya kasi tulog siya, di ba? So, yes, may nabigay na explanation si science sa sleep paralysis. But, again, it does not apply to all, di ba?
may difference ba yung biological makeup ng pinsan ko para yung iba yung trigger, hindi na-trigger ng brainstem yung kanyang muscle autonomy. Or sadyang sobrang muscle memory niya sa basketball talaga lumalabas na lang sa tulog. So personally, para sa akin, yes, may explain yung sleep paralysis ng muscle atonia, di ba? Pero paano yung iba experience na may nakikitang entities habang nasa sleep paralysis state? Yung mga nakakaikot sa immediate surrounding area habang nasa sleep paralysis state, nakakalabas ng kwarto, di ba? Parang out-of-body experience. Is that still sleep paralysis? So, yan yung dapat natin ma-decode. So, hopefully makausap pa tayo maraming tao, makita natin yung ibang patterns, di ba? And makita natin yung exceptions to the rule. So, ayun, sana gising ka pa at hindi mo pa ako tinutulugan. Ayan, salamat sa pakikinig and see you all next week.